بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay nararapat lamang sa tunay at nag-iisang dakilang tagapaglikha, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Katunayan, sa Kanya lamang tayo nagpapakupkop laban sa kasamaan ng ating mga sarili at sa Kanya lamang tayo humihingi ng tulong at ng kapatawaran. Katunayan, sinuman ang ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tuwid na landas ay walang sinumang makapagliligaw sa Kanya, at sinuman ang iniligaw ng Allah subhanahu wa ta'ala ay walang sinumang makapaggagabay sa Kanya liban na lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo po ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin kundi ang Allah, at tayo rin ay sumasaksi na si Muhammad ay Kanyang huling sugo at huling propeta. Naway ang pagpapala at kapayapaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa Kanyang huling sugo at sa Kanyang maging sa Kanyang mga pamilya, sa Kanyang mga kasamahan, at sa lahat ng mga taong sumusunod sa tamang landas sa mundong ito, higit lalo sa kabilang buhay. So, mga minamahal naming mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga magulang sa pananampalatayang Islam na sumusubaybay sa atin sa mga oras na ito, sa ating live at sa ating tinatawag na Zoom, ay unang-una ay maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinood at pagsubaybay sa amin. At inshallah sa maikling pag-aaral na ito ay makakakuha po tayo ng kaalaman. So bago po natin talakayin o ipagpatuloy ang nasimulan nating Tauhid al-Muyassar, ay nais ko munang magbigay advice para sa ating lahat na kung saan ito ay patungkol sa ating pinagdadaanan sa ngayon, na kung saan tayo ay nasa tinatawag ng kalagayan ng tinatawag na kalugmukan. Dahil sa pagkalat ng mikrobyong ito ay hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na nawa ay iligtas tayo at pangalagaan tayong lahat, maging ang ating mga mahal sa buhay. So, ilingin po natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na naway maging ligtas tayong lahat, at matapos na ito, inshallah, bi'idhnillah, Allahumma amin, upang sa ganon ay bumalik sa normal ang ating mga pamumuhay. Allahumma amin. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang paksa na tatalakayin natin sa mga oras na ito ay ang kahalagahan at kagalingan ng tauhid. Pero bago yan ay nais kong i-review muna natin ng madalian ang naunang tinalakay natin. At ito nga po ay ang tinatawag na kahulugan ng tauhid at saka ang mga bahagi at uri nito. So, sa madali ang pagbabalik tanaw sa ating mga nakaraang talakayan, ang kahulugan po ng tauhid, ito ay ang pagbubukod tangi sa pagsamba sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan sinasamba natin siya sa kanyang pagkapanginoon, sa kanyang pagka-Diyos, at sa kanyang mga natatanging pangalan. At nasabi rin natin nung nakaraan na ang tauhid ay mayroong tatlong bahagi at uri. Ang unang bahagi at uri nito ay ang tinatawag na tauhid ar-rububiyyah, o di kaya ang tinatawag na pagkapanginoon o kaisahan sa pagkapanginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, dito napapaloob ang lahat ng kanyang mga nilikha, na kung saan siya ang tagapaglikha, siya ang nagmamay-ari ng lahat ng kanyang mga nilikha,
Siya rin ang nagbibigay hugis sa lahat ng kanyang mga nilikha. Siya ang nagbibigay buhay. Siya ang nagbabawi ng buhay. At siya rin ang tagapangalaga, tagapamahala at tagapagpadala ng ulan, tagapagpapatubo ng mga halaman at puno at iba pa. At pangalawang haligi o pangalawang bahagi at uri ng tauhid na sinabi natin noon ay ang tauhid al-uluhiyya, na kung saan ito rin ang tinatawag na tauhid al-ibada. Okay, tauhid al-ibada kasi lahat ng pagsamba ay para lamang sa Kanya, gaya ng salah, gaya ng zakah, gaya ng saum, hajj. Okay? Nandiyan din yung taqwa, nandiyan din yung mahabba, nandiyan din yung tawakkul, yung pagmamahal, yung pag-asa. So, ang lahat ng ito ay napapaloob doon sa tinatawag na tauhid al-uluhiyya o di kaya tauhid al-ibada. Dahil lahat ng pagsamba natin ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kagaya ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا liya'budun, at hindi ko nilikha ang mga jin at mga tao maliban na lamang nasambahin nila ako. At ang pangatlong uri o bahagi ng tauhid ay ang tauhid al-asma wa sifat, na kung saan pagbubukod tangi sa mga natatanging pangalan at katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan walang paghahalintulad, walang paglalarawan, walang pagbabawas ng kahulugan at walang pagdaragdag sa kahulugan nito. Okay? So, kung kaya inshallah ipagpatuloy natin at tatalakayin natin ang kahalagahan at kagalingan ng tauhid. So, ating makikita sa screen natin dito ngayon ang kahalagahan at kagalingan ng tauhid. So, unang-una po na kagalingan at kahalagahan ng tauhid, number 1, ang tauhid ang pinakadakilang haligi ng Islam. Bakit mga kapatid? Dahil hindi maaring pumasok sa Islam ang isang tao maliban na lamang matapos na siya ay sumaksi sa tauhid. Okay, yung bang binanggit niya yung shahadatain. Okay, yung sinabi niyang ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Okay, at tanggapin ang pagsamba sa Allah lamang at itanggi ang pagsamba sa sinuman o anumang maliban sa Kanya. Ibig sabihin, tanggihan ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil katunayan, sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, bunyal Islam ala khamsin. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa sawmi Ramadan. Ang Islam ay itinatag sa 5 haligi. Ang number 1 dyan, ang pagsaksi na walang ibang Diyos, tunay na Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, at si Muhammad ay alipin at sugo ng Allah, ang pagsasagawa ng salah, ang pagbabayad ng zakah, ang hajj at ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. So dito sa 5 haligi, actually na binanggit sa hadith, ito ay 5 haligi ng Islam. Ang nauna nga doon ang 2 pagsasaksi o 2 panunumpa. Number 2, ang pagtaguyod ng sala. Number 3, ang paglabas o pagbabayad ng obligadong zakah. Number 4 doon, ang pagsagawa ng hajj. At yung number 5, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. So, kung tatanungin tayo kung alin ang pinakamainam dito o ano ang pinakadakila sa 5 haligi ng Islam, ang sagot ko ay ang number 1, yung tatawag ng shahadatain. Dahil bakit? Kasi dito po napapaloob ang tauhid. Okay? Kasi sa pamamagitan ng pagsabi ng ashhadu, okay, alla ilaha illallah, okay, ako ay sumasaksi na wala ng ibang tunay na Diyos na karapat dapat sambahin kundi ang Allah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. At ako rin ay sumasaksi na si Muhammad ay alipin at huling sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kaya,
ito ang pinakadakila sa 5 haligi ng Islam dahil hindi maaring pumasok sa Islam ang hindi Muslim na tao maliban na lamang na matapos niyang sumaksi sa tawag na tauhid, ang pagsamba sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Number 2, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam na kainaman o di kahalagahan at kagalingan ng tauhid. Ang tauhid ang pinakamahalaga sa lahat ng mahalaga at pinakauna sa lahat ng obligadong gawain. Okay? So yung tauhid, siya ang pinakamahalaga sa lahat ng mahalaga. Okay, di kaya importante sa lahat ng mga pinaka-importante at pinakauna sa lahat ng mga obligadong gawain. Paano? Ang tauhid ay nahuuna sa lahat ng gawain. Ito ay nahuuna dahil sa kanyang pinakamataas na antas at pagiging pinakamahalaga sa lahat ng mga bagay na dakila. Ito ang unang ipinangangaral sa mga tao tulad ng ipinadala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Mu'adh radiyallahu anhu sa Yemen at sinabi sa kanya. Noong ipinadala ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Mu'adh, isa sa mga sahabi na kung saan inutusan siyang pumunta sa lugar ng Yemen. At ano ang kanyang mensahe doon sa lugar na yon? Kanyang sinabi, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab fad'uhum ila shahadati an la ilaha illallah. So ano ang kanyang ipinarating doon sa lugar na yon? Sinabi niya, ikaw ay patungo sa isang pamayanan ng mga tao na kabilang sa angkan ng kasulatan. So pag sinabi po natin angkan ng kasulatan, yung ahlul kitab, ang tinutukoy po natin doon ay walang iba kundi ang Hudyo o Kristiyano. At anyayahan sila sa pagsaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Na kung kaya, ang tauhid ang mahalaga o pinakamahalaga sa lahat ng mahalaga at nauuna sa mga obligadong gawain. Gaya ng ginawa ng isa sa mga sahabi nga na ating binanggit at makikita po natin sa ating screen, dyan ay mababasa po natin kung saan inutusan ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Mu'adh radiyallahu anhu, kalugdan nawa siya ng Allah sa Yemen, at ang kanyang mensahe doon ay ang tinatawag na sumaksi o pagsaksi na anyayahan sila doon na sumaksi na walang ibang tunay na Diyos na karapat dapat sambahin liban na lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At nabanggit din sa ibang salaysay na sinabi ng ating mahal Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyakun awwala ma tad'uhum ila ay yuwahhidullah ta'ala. Ibig sabihin, at ang unang ianyaya mo sa kanila ay ang ibukod tangi nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. So nakita nyo mga kapatid, yung pinakauna doon ay ang ibukod tangi ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba. Okay? Ibig sabihin, pagsamba sa Kanya at pag-iwas sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pangatlo mga kapatid, sa pananampalatayang Islam na kadahilanan at kabutihan ng tauhid, ang mga gawaing pagsamba ay hindi tatanggapin kundi sa pamamagitan ng tauhid. Paano po? Ang tauhid ay kondisyon upang maging tama ang mga gawaing pagsamba at saligan upang matanggap ang mga ito. Ang isang pagsamba ay hindi matatawag na pagsamba maliban na lamang kung kalakip nito ang tauhid. Kapag ito ay nahaluan ng shirk, ito ay nasisira katulad ng kung paano sinisira ng karumihan yung physical na dumi o di kaya ay pangdumi o pagdumi o pag-ihi ang pahara, kadalisayan bago magsagawa ng pagsamba tulad ng sala na nakakamit sa pamamagitan ng wudu o di kaya ng husto. So ganun din ang tauhid. Ibig sabihin, hindi matatanggap ang anumang pagsamba maliban na lamang kung ito ay may kalakip ng
tauhid. Dahil kapag tiyak na kapag ang ating pagsamba ay nahaluan ng shirk o di kaya ng pagtambal sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay tiyak mga kapatid, hindi ito tanggap sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagsamba na walang kalakip na tauhid ay nagiging gawaing shirk. Ibig sabihin, kapag yung ating mga pagsamba sa Allah na kung saan walang kalakip na tauhid, ito po ay mahuhulog sa tinatawag na gawaing shirk, na kung saan sumisira ang ng mga gawain at nagiging dahilan upang hindi ito tanggapin at maging dahilan upang ang gumagawa nito ay mananahanan sa impyerno habang buhay. La ilaha illallah. So biruin mo yun kapag yung ating gawaing pagsamba ay nahaluan ng shirk. Okay? Ay ito ang magiging dahilan upang ikaw na gumagawa ng shirk ay mananahanan sa impyernong apoy habang panahon. Subhanallah. Ibig sabihin talagang kapag nabawi ka ng buhay dito na hindi ka nakapagbalik loob sa dakilang tagapaglikha at ikaw ay nasa kalagayan ng pagsasagawa ng shirk, walang duda na ikaw ay mananahanan sa impyernong apoy habang buhay. Alatul. Subhanallah. So kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay kailangan ikhlas o bukal sa ating mga puso na ang lahat ng ating pagsamba ay lillah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin para sa Allah subhanahu wa ta'ala at walang halong shirk. Walang halong pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala upang sa ganun ay hindi tayo mapabilang dito sa sinabi ng Allah na kung saan kapag sinabi ng may akda ng aklat na ito na kung saan kapag nahaluan yung ating pagsamba ng shirk o pagtambal ay wala tayong ibang patutunguhan kundi ang naglalagablab na impyernong apoy ng Allah subhanahu wa ta'ala. Number 4, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang tauhid ay nakapagbibigay ng katiwasayan at kapayapaan sa mundong ito at sa kabilang buhay. Okay? So kung mapapansin natin, talagang ang buhay natin sa mundong ito ay talagang punong-puno ng pagsubok, punong-puno ng mga problema, gaya ng dinadanas natin sa ngayon, di ba? So napakaraming mga kababayan natin at mga kapatid natin sa Islam na kung saan talagang nababahala na sa problema na dinadanas natin ngayon, bagkus isa ito sa mga pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang tauhid, ngunit kung tayo ay may tauhid, nasa atin ang tauhid, ay insyaallah ito ay makapagbibigay ng katiwasayan at kapayapaan sa mundong ito higit lalo sa kabilang buhay. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga yaong naniwala sa Allah at sumunod sa kanyang sugo. Biruin mo yun, dito pa lang sa sinabi ng Allah, kanino to naka-address ang aya na ito, yung verse na ito? Doon sa mga taong tunay na naniniwala sa Kanya. Okay, hindi sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina aslamu. Okay, bagkus, sinabi ng Allah, alladhina amanu, ibig sabihin tunay na naniwala sa Kanya at sumunod sa kanyang sugo. Na hindi nila hinaluan ang kanilang paniniwala ng shirk, di kaya ng pagtatambal, ang para sa kanila ay kapanatagan at kapayapaan at sila ang ginabayan tungo sa matuwid na landas. Subhanallah. So talagang in-address ng Allah subhanahu wa ta'ala ang aya na ito, yung verse na ito, doon sa mga taong may tunay na pananampalataya sa Kanya at sumunod sa Kanyang sugo, na kung saan hindi nahaluan ng shirk o di kaya ng pagtatambal ang kanilang mga gawain, ay mapapa sa kanila ang kapanatagan at kapayapaan at sila rin ang ginabayan tungo sa matuwid na landas.
So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang nababanggit dito na pang-aapi ay ang shirk ayon sa ipinaliwanag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ipinaliwanag ni Imam Ibn Kathir rahimahullah. Ang mga nagpadalisay ng kanilang pagsamba sa Allah ng nag-iisa at walang katambal at hindi sumamba sa iba pa maliban sa Kanya, sila ang mga matiwasay sa araw ng paghukom at silang magagabayan sa mundong ito at sa kabilang buhay. Sino mang magkaroon ng kumpletong pagsasakatuparan sa tauhid ay magkakamit din ng kumpletong katiwasayan at gabay at papasok sa paraiso ng hindi makakatikim ng parusa. Subhanallah. So talagang ang aklat na ito ay Masya Allah, talagang malaking pakinabang ang makukuha natin, of course, at nang dahil na rin sa ating mahal at butihing Sheikh na si Sheikh Alimuddin, na kung saan siya po ang nagsalin nito sa wikang Tagalog o nagrepaso nito sa wikang Tagalog at inayos niya ulit ang aklat na ito, Masya Allah, at ibinigay sa atin upang ipamahagi ang tinatawag na kaalaman patungkol sa tauhid. Masya Allah, jazahullahu khair. So, ang shirk mga kapatid ay mas matindi pa kaysa sa kawalang katarungan at ang tauhid ay mas matuwid kaysa sa katarungan. Kaya nga, gaya nga din ng sinangsalaysay dito na kung saan ang pagsasagawa ng shirk, Brother Said, no? Yung pagtatambal ng pagsamba liban pa sa Allah subhanahu wa ta'ala ay mas masahol na gawain kaysa sa gumawa ng tatawag na kasalanan. Ayon mismo sa paliwanag ng ating butihing Sheikh na ito, na kung saan ang shirk kasi, kapag inabutan tayo ng buhay dito na hindi tayo nakapagbalik loob, hindi tayo nakapagtauba sa Kanya, ay talagang masisiguro na ang ating patutunguhan ay walang iba kundi ang impyernong apoy ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit kapag ikaw ay nakagawa ng kasalanan at nagbalik loob ka, ay maaring ipatawad sa iyo ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang shirk, kapag ikaw ay namatay dito sa gawaing ito, ay talagang hindi ka na papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala at ikaw ay mananahanan sa impyernong apoy. Subhanallah. So, kung kaya ay kinakailangan natin na linisin natin ang ating mga puso mula sa mga gawaing shirk o di kaya pagtatambal. Panglima mga kapatid sa pananampalatayang Islam na tinatawag na kabutihan at kahalagahan ng tauhid. Ang tauhid ang dahilan ng pagpasok ng tao sa paraiso at pagkakaligtas niya mula sa impyerno. Subhanallah. So sinabi ng ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, "Man syahada an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqq wan naru haqq adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal." So, ayon sa pinakamalapit nitong pagsalin, sinuman ang sumaksi na walang ibang tunay na Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah na nag-iisa at walang katambal. Okay, si Muhammad ay kanyang sugo, si Jesus ay kanyang alipin at sugo, na buhat sa kanyang salita na ibinaling kay Maria at espiritu na mula sa kanya, na ang paraiso ay totoo at ang impyerno ay totoo, ay ipapasok ng Allah sa paraiso ayon sa kanyang mga mabubuting gawain. La ilaha illallah. So, dito po mga kapatid ay napakalinaw ang hadith ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan sinuman ang sumaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah lamang,
at walang katambal at sumaksi na si Muhammad ay kanyang sugo at sumaksi na si Jesus ay kanyang alipin at sugo din na kung saan ito ay buhat sa kanyang salita na ibinaling kay Maria at Espiritu na mula sa kanya na sumaksi na ang paraiso ay totoo at ang impyerno ay totoo, ay ipapasok ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso ayon sa kanyang mga mabubuting gawain. At sinabi pa rin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَنْبَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ o yabtaghi bidhalika wajha Allah. Tunay na ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa apoy ang sinumang nagsabi ng la ilaha illallah ng alang-alang lamang sa Allah. Subhanallah. Biruin mo yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam at sa lahat ng ating mga kababayan na hindi pa niyakap ang Islam, ito na po ang sapat na dahilan o katibayan na kung saan magpupukaw sa ating mga puso't isipan upang magbalik loob tayo sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at umiwas tayo sa gawaing shirk o di kaya ang pagsamba o pagtambal ng pagsamba liban pa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil katunayan, sinuman ang sinabi niya, ang la ilaha illallah ay ipinagbawal sa kanya ng Allah ang tinatawag na impyernong apoy. Pang-anim po mga kapatid sa pananampalatayang Islam na kahalagahan at kabutihan ng tauhid ay ang tauhid ay kaligtasan mula sa mga pighati sa mundo at sa kabilang buhay. Sinabi ni Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, ang tauhid ay tumutulong sa kanyang kaaway at ito ay kanyang kakampi. Dahil bakit? Dahil katunayan kapag nasa atin ang tauhid, ay talagang tayo ay ligtas mula sa mga tinatawag na anumang kapahamakan, kagaya ng kaaway at ito ang ating magiging kakampi. Ang tauhid ay tumutulong sa kanyang mga kaaway dahil sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Anong sinabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sinabi ng Allah, فَإِذَا رَقِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Pang-anim po na kahalagahan at kabutihan ng tauhid ay ang tauhid ay kaligtasan mula sa mga pighati sa mundo at kabilang buhay. So sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa Suratul Ankabut. Sa Suratul Ankabut, chapter 29, verse 65, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa pinakamalapit itong kahulugan, kapag nakasakay ang mga walang pananampalataya sa sasakyang pandagat. Okay? At natakot sa pagkalunod, ang kanilang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay nagiging bukod tangi na para lamang sa Kanya at nagiging taos-puso ang kanilang panalangin habang sila ay nasa ganitong kagipitan. Subalit, kapag sila ay ligtas ng nakadaong sa kalupaan at nawala na sila sa kagipitan, ay bumabalik sila sa pagsamba ng iba bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. So, biruin mo yun. Yaong mga walang pananampalataya, kapag sila ay nasa tinatawag na kagipitan, o di kaya kapag sila ay nasa tinatawag na bingit ng kamatayan, ay doon nila maalala ang Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba nga kapag lalong-lalo sa atin sa Pilipinas, okay? Kapag nagkaroon ng tinatawag na matinding dilubyo, sabi-sabihin nating napakalakas na bagyo, di kaya may mga tinatawag na malaking pagbabaha, na kung saan talagang hanggang dito na sa leeg yung tinatawag na tubig, ay saka pa sa magsasabi, Diyos ko, tulungan mo ako. Di ba? Ngunit kapag sila ay nasa kaginhawaan na
ay hindi na nila maalala ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Nasaan ang tatawag, nasaan ang tatawag na katarungan, na kung saan kapag oras lamang ng kagipitan ay doon natin maalala ang tagapaglikha. Ngunit kapag tayo po ay nasa kaginhawaan ay hindi na natin maalala ang dakilang tagapaglikha. Na kung kaya sa Islam ang tauhid talaga ang tinatawag na masyaallah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah na talagang ang tauhid ay ang kaligtasan mula sa anumang pighati sa mundong ito at lalong-lalo na sa kabilang buhay. Okay, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang tauhid din ay tumutulong sa kanyang mga kakampi sa pamamagitan ng pagliligtas sa kanila mula sa mga pighati at paghihirap sa buhay na ito at sa kabilang buhay. Ito ang gawi ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanyang mga alipin at walang makapag-aalis ng mga paghihirap sa buhay na tulad ng tauhid. Katulad ng dua o personal na panalangin para sa kaligtasan mula sa pighati sa pamamagitan ng tauhid. Wala ring makapaglalagay sa tao sa matinding pighati maliban pa sa shirk at walang kaligtasan mula dito maliban pa sa tauhid. Kaya nga't ang tauhid ay kakampi, tagatulong, tanggulan at hinihingan ng tulong ng sangnilikha. Subhanallah. Gaya ng sinabi natin kanina na ang mga tao ay saka lamang nila maalala ang tunay na dakilang tagapaglikha kapag sila ay nasa oras na ng kagipitan, kapag sila ay nasa oras na ng mga matinding problema. Ngunit kapag sila ay nasa kaginhawaan, ay never nilang maalala ang tagapaglikha. Nasaan ang katarungan? Number 7 po mga kapatid sa pananampalatayang Islam na tinatawag na kahalagahan at kabutihan ng tauhid. Ang tauhid ang siyang dahilan ng pagkakalikha sa mga tao at engkanto o di kaya tatawag na jin. Hindi po jin na inumin ha. Jin po na na mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi po natin nakikita. Okay? So ito ang dahilan, ang tauhid ang dahilan ng pagkakalikha ng sa mga tao at tinatawag na engkanto o jin. Okay, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Okay, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi ko nilikha ang jin o di kaya mga engkanto at ang tao at sa pagkapadala ng lahat ng mga sugo kundi sa napakataas na uri ng layunin na ito ay sambahin lamang ako ng bukod tangi at wala ng iba pa. Subhanallah. So, mga minamahal naming mga kababayan, lalong-lalo sa mga viewers natin at sa mga mahal natin sa buhay na kung saan hindi pa mga Muslim, ay ito po ang tunay na dahilan kung bakit tayo nilikha sa mundong ito. Okay? Hindi po tayo nilikha sa mundong ito upang magsaya lamang o di kaya magpakasaya lamang. Hindi po tayo nilikha sa mundong ito upang magpayaman o di kaya magparami ng lahi, magpatayo ng mga magagandang bahay, magkaroon ng mga magagandang sasakyan. Okay? At pagkatapos ng kamatayan ay wala na. So, ang lahat ng ito ay may dahilan kung bakit tayo nilikha sa mundong ito. Kung bakit tayo narito sa mundong ito. Dahil hindi tayo narito sa mundong ito upang sa mga makamundong gawain lamang. O di kaya magpaligsahan sa kung anuman ang nilalaman ng mundong ito. Ngunit ang tunay na dahilan, tandaan po natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, lalong-lalo sa mga kababayan natin na hindi pa mga Muslim, ay ang tunay na dahilan kung bakit tayo nilikha sa mundong ito ay walang iba kundi ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. At hindi ko nilikha ang mga jin, ang mga engkanto at tao, maliban na lamang na sambahin nila ako. Okay? So dito sa pagsamba, of course, dito rin napapaloob ang tinatawag na tauhid. Dahil hindi magiging Muslim ang isang hindi Muslim hanggat hindi siya sumaksi
na walang ibang Diyos o walang ibang tunay na Diyos na karapat-dapat sambahin kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala, at sumaksi na si Muhammad ay kanyang huling sugo at propeta, at si Jesus ay maging kanyang sugo at propeta din, na kung saan sumaksi din na ang paraiso ay totoo at ang impyerno ay totoo, ay dito siya na mapapabilang sa tinatawag na pumasok sa tinatawag na pananampalatayang Islam. Na ang ibig sabihin ay sumamba sa Allah ng walang katambal, okay, sa verse na ito, at hindi ipinadala ang mga sugo o ibinaba ang mga kasulatan, isinabatas ang mga kautusan, at walang nilikha maliban na lamang kung upang sambahin ang Allah ng nag-iisa at walang katambal na anumang bagay bukod sa Kanya. So dito po mga kapatid, sa pananampalatayang Islam at mga minamahal naming mga kababayan, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang tunay at nag-iisang dakilang tagapaglikha, ay nagpadala ng kanyang mga sugo at propeta sa kani-kanilang henerasyon. Sa kani-kanilang henerasyon, at may ito'y may takdang mga lugar kung saan doon ipinadala o isinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga sugo na ito. Na kung saan ipinadala ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala ang mga sugo na ito upang iparating sa mga kanilang mga nasasakupan ang tauhid, ang pagsamba sa tunay at nag-iisang dakilang tagapaglikha, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. So lahat ng mga sugot propeta ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig ko sabihin ay sila ay ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat nasyon, na kung saan anyayahan ang mga tao na sambahin ang tunay at nag-iisang dakilang tagapaglikha at umiwas sa mga pagot, sa mga pagsamba, sa mga Diyos-Diyosan, liban pa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gaya ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. So sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at katunayan ay aming ipinadala ang mga sugo sa bawat nasyon na kung saan upang iparating ang mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala, sambahin lamang siya ng nag-iisa at walang katambal, at iwasan ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya dito sa mga minamahal naming mga kababayan, dapat po nating malaman ang lahat ng mga sugo at propeta ay iisa ang kanilang mensahe, iisa ang kanilang relihiyon, at iisa ang kanilang tagapaglikha. Ano ito? Ang Islam. Okay? At iisa ang kanilang mensahe, ang sambahin ang Allah, at iisa ang kanilang tagapaglikha, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. So, maraming salamat po sa inyong pakikinood mga kapatid sa pananampalatayang Islam, at sa lahat ng ating mga kababayan na sumubaybay po sa atin. Jazakumullahu khairan. Hanggang dito na lamang po muna ang ating pagtatalakay na ito. At inshallah sa episode 3 po natin ay kukuhanin po natin ang kahulugan ng La ilaha illallah. Ito po, walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. At inshallah ay hiniling po namin sa inyong lahat na huwag po kayong magsawa sa pagsaliksik ng kaalaman, dahil sa kahit anumang kaparaanan ay kayang-kaya po natin magsaliksik ng kaalaman. Gagaya nito ng ating programa na kung saan ipinabahagi natin sa inyo o namin sa inyo sa pamamagitan ng live at saka ng Zoom. Naway gantimpalaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At bago ko po wakasan ay nakasama po natin sa ating Zoom kanina si Brother Abdurrahman Kalibuso, na kung saan siya po ay sa Dhahran, kasalukuyan po sa Dhahran, at jazakallahu khair sa kanyang pagsali sa atin. At the same time, ang ating butihing kapatid na kasama natin dito sa ating mini studio, mashallah, ang ating brother na si Brother Said, mashallah. At nais ko ring pasalamatan ang may akda ng aklat na ito at ang nagsalin nito at ang nagripaso at nag-ayos nito, na kung saan ipinahintulot niya talaga sa atin na
at hindi niya ipinagdamot na para ipamahagi ang mga kaalaman sa ating mga kapatiran. Jazahumullahu khairan. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.